Magandang umaga na naman sa inyong lahat mga Repapips. Meron tayo ditong SMPS Switch Mode Power Supply. Ito ay old MP3 charger. Nilagyan ko number 16 na wire. May terminal block para mapagdugtong natin sa plug. Okay, plug. Tapos may isa pang plug outlet na may switch. Okay. So ito yung kanyang itsura. Ang ating input 220 volts AC. At syempre charger output 5 volts USB. O tingnan natin. Gana. Meron siyang dalawang ilaw. Okay? Ayun. Umilaw na ang ating LED na kulay pula. Ibig sabihin buhay na yung circuit. 5 volts ang output niyan. Totoo bang 5 volts yan? Lagyan natin ng output. Yan. Siya ay 5.28 volts. Okay? Subukan man natin ito. DIY na doktor. USB doktor. Siya ay 5.1, meron siyang 0.02 ampere. Yung current na yan yung consume ng ating USB doktor. Okay? Ito naman, subukan naman natin ng QSC. Nabili ko lang sa Lazada. Tinanggal ko yung cover. Dalawa yung kanyang nakaparallel na output. Tingnan natin kung pare-parehas ang kanyang output. From Lazada. Shopee. Ito yung ginawa ko DIY. Tsaka ito DIY din. Ayun, meron siyang 5.32 volts. 5.2, 5.32. Dito sa ating charger 5.2 volts. Ang gagawin natin, may ginawa akong module. Ito ay USB load tester. USB type. Pag switch ko sa taas, ang kanyang consumption 100 mA. Subukan natin. Kaya ba niyang 100 mA? Tingnan natin. So siya ay 5.34 130 mA. Itong ating USB load. Kumakain siya ng 130 mA. Okay? Switch natin sa baba. Yun ang kanyang consumption. 2.190 0.19 o 2.21 0.2 milliampere to 210 milliampere. So pagka blue yung ilaw 210. At saka yung kanyang ilaw dun buhay yung kanyang kulay green pag may load. So pwede mo switch uli pataas, bababa yung current consumption. So yan ang ating bagong module. At saka ang ating SMPS. Kaya niya ang
100 milliampere at saka 200 milliampere na load. Ito yung load, oh. Load tester. Ibig sabihin, nilagyan mo siya ng load. Wala siyang fuse. Tinape ko lang. Okay mga Repa Pips, ito ang reverse engineering na ginawa ko dito sa ating old charger. Ito yun eh. Yan yung reverse engineering. Ito yung kanyang circuit diagram. Ginawan ko ng circuit diagram. So dito yung 220 natin, 220 volts, tapos ang output 5 volts. So sa 220, yung circuit ng ating charger merong inrush resistor. Dito may bridge type rectifier. Ito yung transformer nya. Ito naman yung oscillator. Ito is snubber. Merong optocoupler feedback from the output back to the input. So dito 220 siya ang sine wave nya. Ito wave nya, sine wave. Pagpasok ng rectifier, magiging pulsating waveform yan. Pulsating direct current. Dito, kukonvert niya sa pulsating direct current ng bridge rectifier. Ang gagawin naman ngayon ng transformer, itong pulsating direct current, ko-convert niya sa train of pulses, on-off, on-off. Dahil itong transistor na ito, dito pasok ng kuryente sa base, and then to the transformer, magto-turn on ng transistor, magpuproduce siya ng on. Oscillator siya eh. Tapos i-off naman ng isang transistor, off. So ito, on, off, on, off. Paglabas ng transformer, magiging ano siya, maliit na pulses. I-rectify ngayon ng Schottky diode. Ipipilter ng capacitor. At dito, pag walang load, mangyayari niyan, ito ay diode na LED na red, umiilaw. Ito hindi umiilaw kasi walang load. Ngayon, para siguraduhin na yan ay 5 volts, meron siyang feedback circuit dito, pabalik sa input. To stabilize na maging 5 volts ito. Pag nagkameron na ng load dito, yung load natin dito, yun yung ating load resistor, USB load tester. Pag may load dyan, iilaw yung green. Pag walang load, red lang. Pag may load, iilaw yung green tsaka red. So para maging 5 volts lagi yan, meron siya ditong feedback optocoupler. Yung optocoupler na yan, meron niyang photodiode na merong LED sa loob. Ipo-forward bias niya yung transistor na nasa loob, pabalik dito para ma-stabilize niya yung 5 volts.
Pag nagpo-produce siya ng more than 5 volts, ibabalik niya yung signal pabalik sa input. So yung snubber network, ang gawa niyan, pag ito ay nag-off, ang tendency ng coil mag-produce ng EMF, back EMF. Ito ang sumasalo para hindi masira yung transistor. Ito. Dito naman, ito yung pathway, o dito dumadaan para mag-turn on yung transistor at saka mag-turn off, turn on, turn off dito. Ito naman starting resistor, partially open yan sa umpisa. Magpupuli turn on yan pag gumana na itong kabilang capacitor resistor papunta sa base, transistor, pabalik. Ito turn off naman ng kabila. Dito rin ang takbo sa base, dito muna, tapos sa base, to turn off niya. Kaya mayroong pulse na on off, on off. Pagdating dito, on off na maliit, ipipilter niya, rectify in DC. Gagawin niya DC. Okay, ito yung linya. Once na ang voltage ay more than 5 volts, dito tumatakbo. Papunta dito, papunta na naman sa base ng isang transistor. Ito yung nagto-turn off. Wala siyang fuse, in-rush resistor lang gamit niya. So, ito yung may filter din dito, filter capacitor. So ito yung kanyang snubber. Meron ding diode. Meron ding diode dito. Ito yung stabilizer na resistor sa output to keep it 5 volts. Andito yung kanyang, ito yung reference diode para maging 5 volts. Ito. May ilaw yan pagbukas na yung circuit. Ibig sabihin 5 volts. Ang sukat natin 5.34 volts. So ganyan lang umiikot yan. 220 magiging pulsating DC. Gagawin ng transformer, ko-convert niya sa pulses, lalabas dito. Maliliit na pulses, ko-convert niya sa DC. Pipilter niya. Pag naglagpas para maging 5.34 volts, pag lumagpas ng 5.34 volts, ibabalik niya dito sa feedback optocoupler. Optocoupler, babalik na naman dito, transistor, to-turn off niya para mabawasan yung 5 volts. Ganun ulit, paikot-ikot siya. So, ganyan gumana ang switching mode power supply. Okay? Pips. Ito naman ang circuit diagram ng ating USB load tester. Ito yung switch niya. Select 1, 2. 1, 2. Yung kanyang dual LED, ito. Tsaka yung kanyang current limiter na resistor, 500 ohms. Siya ay common cathode. Kaya ganyan ang kanyang circuit. Isa red, isa blue. Pero isa yung bulb niya. Meron tayo ditong R1, R2, R3. Nakaparallel. Itong dalawa. Ito, hiwalay. Then to the ground. Ang value niyan, 1, 2, 3. R1, R2, R3. 51 ohms, 1 watt. So pag switch mo siya rito sa selector 1, ito yung 5 volts natin dito, kuryente tatakbo sa R3 at saka R2, then to the ground, at nakakonekta yan sa ating LED.
blue. Oh. Siya ay may current na 210 milliampere pag blue. Pag red naman, sa kabila, sinits mo dyan, ang kuryente tatakbo sa R1, then to the ground. Dito. Tapos dito sa red. Kulay red ang kanyang ilaw. Then to the ground. So, ganyan lang yan. Pag sinelect mo sa kabila, kulay blue. Sinelect mo sa kabila, kulay red. Pag kulay blue, parallel combination, ang current niya 210. Pag sa red, 130 milliampere. Okay? Thank you.